Bangkero ang hanap buhay noon ni Kuya Romeo Dacanay na tubong motyong Western Samar. Pero dahil palagi raw silang binabagyo, naghanap siya ng ibang pagkakakitaan. Dito na niya pinasok ang pag-uukit ng kahoy noong 2010 sa tulong na rin ng kapatid niyang isang handicraftsman. Nang magamay ito, humanap naman siya ng ibang estilo, inspired mula sa iba pang artist. Sa kulay, natapos ko na siya ukitin, kulayan ko na siya ng araw. Bali, kailangan yung init na talaga niya, yung mainit talaga para mabilis siya para siyang laser. Halimbawa, mga alas 10 hanggang alas 12 o alauna. Ganun yung kalakas ng init ng araw. Gamit ang magnifying glass, mano-mano niyang itinatapat sa araw ang kanyang obra. Oras ang ginugugol niya rito, 3 oras sa pag-ukit sa kahoy at 2 oras sa pagkulay o shading. Sa pagsisikap at tiyaga, 30 hanggang 40 piraso ng artwork ang nagagawa niya. Depende naman sa laki ng kahoy o detalye ng imahe na gustong makita, nasa 1,000 pataas ang price range ng kanyang solar art na umaabot na raw sa iba't ibang bahagi ng bansa at mundo. At dahil na-master niya na ang obra na ito, nais pa niyang ibahagi sa mas maraming tao ang talento at kaalaman na ito. Yan yung isa kong gusto kong na magawang gano'n na organization dun sa probinsya namin para yung mga kabataan hindi lang puro cellphone lang, para matuto naman sila na sa pag-uukit. Yung talent ko, maibigay ko rin sa kanila. Kasi para hindi naman mawala yung ganitong mga talent ko. Hindi lang daw kabuhayan para kay Kuya Romeo ang kanyang ginagawa. Pagpapatuloy rin daw ito ng handicraft legacy ng mga Pilipino. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga wood solar art ni Romeo kasama si Mobile Journal Marymon Reyes. Marymon, kailan naisipan ni Kuya Romeo na gumamit ng sinag ng araw sa pag-ukit sa kahoy? Pops J, bandang 2010 talaga, naging immerse na siya doon sa paggawa ng pag-uukit nila. Pero noong 2019 kasi naging talamak na o bumigay na talaga, nag-boom yung paggamit niya ng sinag ng araw para nga magkaroon ng personal touch itong kanyang pag-uukit sa kahoy, Pops J. Eh, problema, paano kung masama ang panahon? Ha? Halimbawa, may bagyo tayo at makulimlim ang panahon. Eh, paano niya nagagawa ang kanyang sining? Yun nga, Pops J. Alternative niya dito yung charcoal. Pero pinakapaalam niya naman ito sa mga kliyente niya na kung sakaling walang araw, kakailanganin niyang gumamit nung dinurog na charcoal para ilagay doon sa mga singit kung saan siya nag-ukit nung una. So, at the same time, nagiging shading and coloring pa rin naman ito kapag nagkataon na walang araw na magagamit, Pops J. Marymon, ano yung design na naibenta niya na pinakamahal, yung pinaka-expensive? Nako, Pops J, kasi depende yan sa sukat eh. Nasa 1,000, 1,500. Minsan pumapatak pa ng 5,000 pataas talaga itong mga ukit niya, yung wood solar art niya. So depende yan sa intricacy ng detalye, gaano kalaki ba yung gusto ninyong kahoy na gagawa niyo ng obra niya, Pops J. Isang napaka-unique na art making. Maraming salamat, Mobile Journal Marymon Reyes.